Senador Bato de la Rosa, makinig ka. Ha? Ito, makinig ka. Kasi alam nyo naman, itong mga armas ho ni Bato de la Rosa, ay nirebook na ho yung mga lisensya, 118 na armas. Kapag ho ang baril, nirebook na ang mga lisensya, hindi lang ho doon natatapos yun. Ano silbi ng isang armas na nirebook ang license, pero yung baril tayo pa? Wala rin kwenta. So, ano point mo, Chris Ulo? Dapat yung baril na yon mapasa PNP. Makuha nila. Kasi para saan pa nga ang mga baril, walang lisensya na revoke, pero hawak mo, nasa mga bahay mo. Kailangan mapasamin yan. Papagobyerno yan. Oh. Pakinggan nyo to. Ipinasosurrender na ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 117 nitong mga baril. Ito'y matapos na aprobahan ng Hepe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon ng License Revocation and Restoration Board and Revocation ng kanyang license to own and possess firearms o LTAP at firearms registration ng senador. Inatasan na rin ng FEU o FEO ang Regional Civil Security Unit 11 upang impormahan, sabihan si Senator Bato kaugnay ng revocation. Binigyan din ng FEO ng 5 araw ang CSU 11 para magbigay ng feedback ukol dito. Base sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LTAP si Senator Bato. Nangangahulugan ito na maaaring may-ari siya ng 15 o higit pa at ikinukonsidera ang gun collector. Kasama sa pinagbasehan ng FEO sa revocation ng mga baril ng dating... Oh my goodness. Hold on, ha? Because the cellphone is loading. Hey! Oh my goodness. What's wrong? The signal. Putik na English yan. Hirap na hirap po yung pulis mag-i-English, di pa kasi Tagalogin. Nangyari. Atras kaya tayo doon. Doon kaya tayo sa may signal. Kaya ako man. Hoy! Nangyari na. Aha. Eh ngayon mga kababayan, ito hong habang hinintay ho natin yung signal. Ito hong according sa PNP, si IDG, binibigyan nila ng ilang araw. Ito. Ay ang pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder sa International Criminal Court kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Base sa Republic Act 10591 Section 4, hindi kwalipikadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o mayroong pending criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Kinestyon naman ni Atty. Israelito Torion, abogado ni Senator Bato, ang naging basihan ng FEO. Anya, hindi pa convicted sa anumang kaso ang kanyang kliyente. Hindi rin umano tumutugon sa revocation ang Section 4G ng RA 10591, kundi para lamang ito sa mga mag-a-apply pa lamang ng lisensya ng baril. Teka muna ha. Ipanoorin nga natin ito. Ito yata. Play natin. Ito. Mga baril na Senador Ronald Bato de la Rosa, kukumpiskay ng Philippine National Police. Kukumpiskahin. So, nako, ibig sabihin, pupuntahan ito sa bahay, mga kababayan. Ang sinasayin po niya na this is Section 4G is actually for applicants. Now, it sounds sad. Yung FEO po is
having regulatory functions over all finance licenses and report and yung kanilang decision. Oh, ayan no, maliwanag. Okay na yung mga kababayan. Maliwanag ko rito, itong mga baril ni Bato ay ayan. Na-revoke na ho, wala na ho mga lisensya yon. So lalabas, illegal na ho yun. So kinakailangan, wala sa bahay niya yon. Ha? So, nako, ayan na. Ay sigurado. Pero kung yung baril, dadali ng kusa doon sa Camp Crame, PNP, wala namang mangyayaring ganun pagpunta sa bahay. Pero kung wala, bibigyan nila ng palugit na araw, pupuntahan niyan doon sa Davao. Kung saan ho mga nakaregister yung mga baril niya, kung sa bahay niya nakaregister, doon naka-address, doon pupuntahan niyan. O, malay nyo, nandun na si Bato. Di isang huli na lang, no? Grabe, parang kailan lang, no, mga kababayan, no? Ito si Bato de la Rosa, siga nila, no? Parang kailan lang, oh, pakinggan nyo to. Parang kailan lang, oh, pakinggan nyo to. Siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Pwede mo kayo pumatay, pero wala bang kayo tayo na biktima. Puntahan niyo. Buhusan nyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Parang kailan lang siya. Parang kailan lang na nagtuturo ka pumatay, no? Pwede naman kayo pumatay. Kumuha ng gasolina, sinugin yung bahay. Parang kailan lang na Senador Bato, no? No? Parang kailan lang tapos kayo, wanted ka lang, nahuhuli ka na ng batas. Bilis ng panahon, no? Isipin mo, Senador Bato, no? Saang libro mo natutunan or saan mong tao natutunan ang isang bagay na sasabihin mo sa tao, pwede naman kayong pumatay? Na habang sinasabi mo yon, suot-suot mo ang uniforme ng pulis. Na dapat kayo ang nagpo-protect sa buhay ng tao. Tapos meron pang 4-star rank sa balikat mo. Habang sinasabi mo yan, ano? Grabe, no? Yan ba natutunan mo sa PMA? Magturo sa tao na pwede naman kayong pumatay. Sasabihin mo, kilala nyo naman yung mga drug lords dito. Pwede nyo naman silang patayin. Ha? Anong klaseng mindset yun na sasabihin mo sa tao? Kilala nyo naman ang mga drug lord. Hindi nila pwede malaman kung sino ang drug lord. Unang-una yung mga tao na yan, wala naman yan sa mundo ng investigasyon. Malay mo, yung nakikinig sa'yo dyan, magbabalot. Malay mo, yung nakikinig sa'yo dyan kung sinong, anong trabaho, ano. Sabihin mo, kilala nyo naman mga drug lord dito. Pwede naman kayo pumatay. Ha? Ano yung mga drug lord? Pakalat-kalat lang, bumibili ng ice candy? Kayo nga, di ba, bago nyo malaman ang isang tao drug lord, di ba nag-iimbestiga pa nga kayo para ma-confirm nyo kung drug lord ng isang tao o hindi. Tapos sasabihin mo sa tao, kilala nyo naman mga drug lord dito. Pwede naman kayo pumatay. Gumawa kayo ng gasolina. Sindihan nyo yung bahay, sunugin nyo. What the hell? Klase yun. No? Kaya dumadami pa tayo ng panahon ninyo eh. Paano kung halimbawa, yung salita mong yun, nandoon ako, kaharap mo ako. Sinabi mo, kilala nyo naman mga drug lord dito. Paano kung halimbawa may kaaway akong personal? Halimbawa, yung girlfriend ko nililigawan ng ibang lalaki. Ginamit ko yung salita mo doon sa gagawin ko doon sa tao. Pinatay ko. Ngayon, nagkaroon ng investigasyonan. Oh, Cristula, ba't pinatay mo yan? Alam ko, drug lord yan eh. Ano ngayon? Yung nasabi ho ni PNP Chief de la Rosa eh. Kilala naman daw ho namin mga drug lord eh. Pwede naman daw patayin eh. Pinatay ko po. Paano yun kung gamitin ko yung ganun salita mo? Sige nga. Wala kang isip eh, no? Hindi mo alam yung mga salita mo na yan. Yan yung po pwedeng magkaroon ng ang tawag dito? Basta yun na yun. Di ba ganyan? Di ba dahil nga sa puro para sa salita ni Digong na patayin nyo, di ba kaya nagkaganyan? Hinawakan nila masyado
yung salita ni Digong, kaya pumatay sila ng pumatay. Oh. Consequences, hindi ho eh. May tawag doon yung parang damage. Damage. May tawag doon. Oo. Isipin mo, sasabihin mo sa mga tao, kilala niyo naman mga drug lord dito eh. Pwede naman kayo pumatay. Collateral, collateral damage. Pwede ko gamitin yung salita mo na yun eh. May pinatay ako. Ba't ko pinatay? Alam ko, drug lord yan. Pinatay ko. Di ba pwede eh? Wala ka talaga. Bato. Suot-suot mo pa uniforme ng pulis. May 4-star rank ka pa rito nang binabanggit mo yan. Isipin mo yan. Anong klaseng pulis ka para sabihin mo yan? Kilala naman siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Pwede mo kayo pumatay dahil wala bang kayo walang biktima. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Putik. Grabe, matibay. Matibay yung sunugin. Ano kinalaman ng bahay? Hindi naman tao yan. Hindi naman gumagalaw yan. Ang bahay ba to? Property. Ano kinalaman patibay susunugin? Kaya naman pala nagkandaleche-leche talaga yung programang War on Drugs. Kaya nagkaroon ng extrajudicial killing eh. Dahil sa mga salitaan yung mali eh. Isipin mo patibay, utos mo sunugin. Kung ikaw may tamang pag-iisip, bakit uutusan mo magsunog ng bahay ang tao? Unang-una ang bahay, hindi tao yan, property yan. Anong kinalaman ng property? Bakit mo susunugin? Kita ninyo. Ay, hindi na ako magtataka, nagkaganyan-ganyan yung buhay nyo eh. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog live ha. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo mamaya.